doon ako sa Pampanga. Sabi lang naman nila kasi Cavite, kaya nagpag-Cavite po ako mag-isa. Ano nga bang totoong nangyari kay Ate Jocelyn? Siya yung babae na tinulungan nating makauwi sa kanyang pamilya, ngunit makalipas lamang ang ilang araw ay tumakas daw ito at sinabing naglakad pa uwi ng Bicol. Kaya nga ngayong araw ay agad-agad kami nagbiyahe patungo sa kanilang tahanan upang siguraduhin kung nandirito ba si Ate Jocelyn o wala. So mga kalingap, magandang araw sa lahat. Ngayong araw, nagpabigla kaming napasugo dito sa lugar nila Ate Jocelyn kasi nga nalaman namin, nag-message yung nanay na tumakas daw dun sa Ate Jocelyn, nagpilit daw na umuwi. Ang usapan kasi namin, magantay sila ng message o mag-message sila at para nang sa ganon mabigyan namin sila ng pamasahe kung wala man. Pero yun po, mayroon po silang pamasahe, totally dapat pabalik kasi pinaripan namin yung isa na upuan na hindi nila nagamit. Dahil kung maaalala nyo nga nitong mga huling vlog natin sa kanila ay dumayo tayo sa kanilang lugar upang ipagreserba sila ng kanilang masasakyan patungo sa pamilya ni Ate Jocelyn. Dahil ito nga ay pangako natin sa kanila na magkikita sila at heto nga sa litratong ito ay nagkita na sila. Ngunit ano ang nangyari? Tao po. Tao po. So, Ate Jocelyn po nandyan? Andito po ako. Hindi ito mapasok. Hello po. Ano nangyari Ate Jocelyn? Po. Ano nangyari? Hi, pa! Ang dami niyo palang message kagabi ko nabasa. Hi! Kasi kung cellphone po ay, alam mo po na Ay! po na po na po Ay! ako. Ano po nangyari? Hi! Nakausap ko na po si Lola po. Hi! Tapos po yung anak ko po, naglipat na po. Nag-aalala po kasi yung nanay niyo. Hindi, alam naman po, nag-aalala po kahapon po. Ay na nga po ko paano yun ay. Nag-aalala sila na sabi nila, pati mga kapatid mo yata yan, sabi baka naglakad ka daw. Hindi po, nag-video ko. Pero pa talaga katabi po. May tabi ako, yung tira ko po yung... Naripan niyo ba yung ano? Yung sa Opo. pamasahe? Tapos Okay. yung iba, yung magkalang pero 7 na, ano po yata, 800. Inano ko naman po yun, tinabi ko para... Para in case of emergency may makukuha kayo. Opo. Nakausap ko naman po yun. Tunga po si Lola na, nakita, kahit di ako nakakita po si Nar po. Nakita naman ako sa video call po. Opo. Ay. So medyo mga kalingap, nag-alala lang din kasi kami. Kasi kala ko totoo na baka naglakad daw si Ate Jocelyn. Kaya ako nag-aalala, sabi ko total pa Maynila kami ngayon, baka hanapin ko talaga kung nagkataon. Ayun, mabuti na lang. Awa ng Diyos, andito naman pala. Kaya agad-agad ngayon pumunta kami dito para hindi mapanood din baka sakali ng magulang, mga pamilya niya, hindi na mag-alala kasi na misunderstanding kami. Ang sabi kasi sa akin ng pamilya ni Ate Jocelyn, tulungan sa Ate Jocelyn makauwi sa Cavite. Yung pala hindi nila nilinaw na wala pala silang pera doon na maibibigay kay Ate Jocelyn para makauwi ng Pampanga. So hindi namin naintindihan. Ang akala namin, sabi nila kasi, Cavite tulungan lang lang namin na makauwi sa Ate Oh, Jocelyn yun lang po, yun sa kanila. So tinulungan namin sa Jocelyn na makauwi sa Cavite. Sa Cavite nga po, Oo, pero kung sana nilinaw na tulungang makarating ng Pampanga, Opo. napaparektahin na namin sa Ate Jocelyn sa Pampanga, hindi na padadaanin ng Cavite, di ba? Opo, yun nga po ang gusto ko. Sabi ko nga, kung alam ko lang wala siya Cavite yung lola ko, doon ako sa Pampanga. Sabi lang naman nila kasi Cavite, kaya nagpag-Cavite po ako mag-isa. Hindi naman sabi nila, kaya doon ako nagtuloy sa Cavite. Medyo na-misunderstanding kami dito mga kalingap. Nag-alala talaga kami na sobra. Kasi kagabi pa tawag ng tawag, Sir, kagabi lang ako nagbukas ng messenger ko. Ang dami palang message doon. Opo. Kapatid mo, ginamit mo doon yung cellphone. Opo, kayo Na sabi nga, Sir, baka po naglakad si Jocelyn. Nag-aalala po kami, gusto sana nga naming hanapin sa Cubao. Sabi ko, wag mo, tinawagan ko na kasi ang hirap pag-chat. Sabi ko, wag muna po at bukas sa bukas, so, dadaan ako sa kanila, titingnan ko kung nandun o wala. At mapamaynila kami, hanapin po namin. Buti na lang, awa ng Diyos, dito naman at safe naman si Ate Jocelyn. Okay, pati tayo, hingi tayo ng pasensya kasi hindi nagkaintindihan talaga. No, at Jocelyn, kasi ang sinagot namin, papunta niya ng Cavite at saka syempre yun nga may naripan, may pabalik tapos may pocket money konti. So yun yung naintindihan namin, hindi naman nasabi na hanggang Pampanga pala. Nga po, So di bali at least nagkausap kayo. Opo. So okay naman pala, nagkausap naman pala. Asan si Mr. mo ngayon? Ayun nga po, kahit may nararamdaman pa yung pa, nagkikilos-kilos. Anong oras ka dumating? Ano lang po na mag-aalas 5 po. Ay, Mag-alas mag-aalas 6 po. ng umaga? Opo. So yan, okay na. Panatag na tayo. Hindi na tayo masyado mag-aalala dito sa kanila. At dito naman na pala. Okay.
Ate Jocelyn, sa ngayon, nagpunta lang kami para ma-sure na nandito ka. Ano? Ano? Okay po. At sa ngayon, ay papunta talaga kami ng Manila. Sabi ko, dadaan talaga ako dito, hindi pwedeng hindi. Kasi nag-aalala yung pamilya mo ay, ano? At sa pagbabalik namin, sana may mga blessing kami dala sa inyo, ano? Apo. Jocelyn. Pero tayo, ano? Ang pangalan ito? Kobe po. Kobe at si Jacob. Ito yung kasama mo, di ba? Apo. Si Jacob. Ay, si Mark Mark. po. Okay. Ay, kahinga din tayo maluwag. Yung isang araw, nag-aalala nga rin alam. Grabe. So, galala talaga din kami. So, sige Ate Jocelyn, ha? Ako. Sige po. Salamat po. Mag-ingat kayo. Sige. So, ngayon, ayan, sa mga magulang niya, sa kapatid, okay na po si Ate Jocelyn. Huwag na kayo mag-alala. Nakarating naman ng safe at may pera siyang natira din sa binigay natin at yun yung pinamasahan niya pabalik. So, tara, balikin tayo sa sasakyan. Right, andito na tayo sa sasakyan. At grabe talaga ito pangyayari na ito. Sobra lang din talagang nag-alala yung mga magulang niya. Kung mababasa nyo lang yung dami ng chat nila, talagang ang dami talaga. Pati yung mga kamag-anak nag-message na nasabi, naglakad po si Jocelyn, sir. Sabi nilang ganun. Basta lang daw po makauwi siya ng Bicol, kahit daw po maglakad siya, maglalakad. So, kaya sabi ko, siguraduhin muna namin kasi sa pagkakaalam ko, kung hindi niya sinama yung isang anak, may pamasahe yun kasi alam niya naman na pero sinabihan ko pa din siya before umalis, sinabihan siya ni Rans na mag-message lang kung ano man. Kaso nga lang, yung message niya parang one day pa lang siya doon, nagme-message na siya na uuwi na. Kaya hindi naman namin ina-expect na ang dami niya ng chat kasi nga sabi namin pupunta pa yun sa lola niya sa Pampanga, malayo din yun. So yun ang nangyari. Pero at least okay naman na sila. Andyan na. At na mga oras na ito nga ay nagmamaneho na kami patungo naman sa tutulungan ni Commander at sa oras na ito ay nakahinga na rin kami ng maluwag dahil alam namin na maayos na ang kalagayan ni Ate Jocelyn na nakauwi. Alright, so ngayon, bumaba kami ng sasakyan para dumaan muna dito sa tinutulungan ni Commander. Kasi nga, medyo may kalayuan talaga to. Daan ito papunta kapag lalabas ka ng Bicol papunta Manila. So mapupuntahan na namin ito madalas kapag pupunta kami ng Manila. Kaya hindi namin sisayangin itong pagkakataon makapagdala ng ayuda dito sa tinutulungan ni Commander. Tara, samahan nyo kami. At kung mapapansin nyo nga ang aming dinaraanan dito ay medyo may kataasan pero ayos lamang ito, ang mahalaga ay makapaghatid tayo ng tulong sa tinutulungan ni Commander. Pumuna tayo dito habang nag-aantay kay Commander. Grabe itong nangyari ngayong araw. Napaka memorable sa tinutulungan natin kasi nga alam niyo yun yung pressure. Nasabi ko parang sinisisi ko na yung sarili ko kanina, dapat sabi ko bakit dapat pala hindi ko na lang pinayagan umalis sila Ate Jocelyn. Mga naglalaro sa isip ko na gano'n na baka kailangan dapat hinatid na lang namin sa pupuntahan niya, dapat ba sinantabi na lang muna namin yung mga tutulungan na iba at isakripisyo yung ilang araw para samahan si Ate Jocelyn sa pupuntahan, mga ganun. Kaya sabi ko sobrang pressure talaga kanina, lalo na nung nabasa ko yung mga message ni kapatid ni Ate Jocelyn na yung kapatid nga daw nila ay naglakad na pauwi ng Bicol. So sabi ko, inisip ko gaano kalayo yung Manila to Bicol, sobrang layo nun. Tapos lalakarin niya, may bitbit siyang bata, may bitbit siyang gamit. Kaya sabi ko, grabe sakit sa ulo talaga. Buti na lang napawi yung natin, yung kaba natin at saka yung pag-iisip natin nung marinig ko yung boses kanina ni Ate Jocelyn doon sa video natin nung pagtawag ko na Ate Jocelyn, sabi niya dito po ako. Nakahinga-hinga talaga ako noon ng maluwag. Sabi ko, thanks God kasi hindi niyo pinabayaan yung mag-ina na makauwi ulit dito sa Bicol. Kasi nga, hindi ko alam kung anong meron kay Ate Jocelyn. Hindi ko alam kung natatakot siya na baka iwanan ng asawa o nag-aalala siya sa anak niya na iwan na isa. So, di natin alam kung ano yung reason bakit nagmamadali siyang umuwi kaagad. Na sinabi sa akin ng kapatid kagabi, kausap ko na wag na nga daw humingi sa akin at nakakaya na daw. Ang gagawin na lang daw ay antayin daw kasi magpapadala yung kapatid ni Ate Jocelyn. So antayin lang doon ng ilang araw, mga 2 days, 3 days siguro ganyan. Magpapadala yung kapatid dahil may kapatid yatang may maayos ang buhay, magpapadala yata. At pupuntahan nga yung lola. So ito naman sa Ate Jocelyn, hindi talaga nakapag-antay, talagang uwi na daw siya. At yun nga, siguro nag-aalala sa anak niya. Kaya ayun, hindi na niya napuntahan yung lola niya. Pero at least, yun lang, nakausap lang niya, video call siguro. Sana sa ganun, mapawi yung lungkot ng lola niya. Pero mas importante sana kung nayakap, At saka, ang importante sana kung naintindihan natin yung tulong na hinihingi nila, talagang di talaga nagkaintindihan. Siyempre tayo, specific lang naman.
kung ano yung hiningi, ibibigay natin, di ba? Sinabi nilang tulungan na makauwi ng Cavite, yun ang ginawa natin. Binigyan pa nga natin ng pamasahe pabalik. So, yun lang, na-misunderstanding siguro kung nasabi na tulungan na makauwi sa Pangasinan, papadiretsuhin ko na yun si Ate Jocelyn from Cubao to Pangasinan. Tapos kung pabalik, kung gusto niya dumaan ng Cavite, doon ko siya padadaanin. Yun. Pero, di natin masisi si Ate Jocelyn kung ano nasa isip niya. Yun na lang, importante talaga, safe na sila. Okay na ako doon. Alright, so antayin natin sila. Andun na si Commander. Ihatid lang niya itong mga groceries kasi yung mga bata anak ni Ate Jonalyn, kinasama ni Tatay Filomeno, nakaway mga bata. Kaya kapag lumalabas kami ng Bicol, dinadaanan na sila ni Commander. Minsan sinasadya na namin, may kalayuan, kumbaga wala kami masyadong schedule. I-schedule namin to buong araw talaga to kasi halos gabi na rin kami nakakauwi kasi may kalayuan nga ito. Ayan, dito lang talaga siya pupunta. Wala kami ibang pupuntahan ngayong araw. Halimbawa ganun, dito lang talaga. Kaya ayan, hinatidan lang ng pang-allowance din ng mga bata para makatulong din. Kasi yung mama nila wala na. Hindi na natin alam kung ano nasa isip naman ni Ate Jonalyn. Kung ano ba naman ang pumasok sa isip niya at hindi niya binabalikan itong mga anak niya. Liliit pa. Hanggat hindi niya naisipan na balikan, kami ni Commander ay hindi magsasawang bumalik-balik dito kahit malayo. Kung sa abot ng makakaya natin, yun ibibigay naman natin na tulong para sa kanila. Okay? Antayin na lang natin, kita-kits tayo dun sa taas. Grabe tong lugar na tinutulungan ni Commander. Alam niyo yung siguro yung buhay dito ng mga tao kung meron ka lang ditong taniman, meron kang alagang hayop, mayroon kang napag-aanihan ng mga gulay, siguro kontento na dito ang tao kasi napaka-presko. Tingnan nyo ito paligid. Ayan alam mo yun, yung freedom, lalo na kung mga kamag-anakan lang nila yung mga nandito, mga nakatira dito. Ang dami dito sa Bicol na mga lugar na mga tinutulungan natin na talagang kulang na kulang lang sila sa puhunan. Kasi syempre kung mamimili ka ng binhi o ano man, kailangan mo dong pera. So, although kaya naman gawa ng paraan kung gusto talaga, di ko alam. Basta ang dami ditong lugar na sa mga tinutulungan namin, sa mga pinupuntahan na ang gaganda ng mga place nila. Kumbaga kung gusto mo ng mapayapa o yung tahimik na lugar, doon ako talaga. Kasi kesa naman sa mga polluted, di ba, na area, mas pipiliin mo sa province na alam mong presko, fresh air, masahaba yung buhay natin. Kaso nga lang, yung iba, di ko alam kung ayaw nila magtanim mo ano ba. O yung iba, nakikitirik lang, walang sariling lupa, hindi nila pwedeng tanim. May mga ganun, pero ang gaganda ng place. At kung mapapansin nyo nga ang mga bata na ito na inyo nakikita sa ating screen, ayan yung mga anak ni Ate Jonalyn na iniwan dito sa side naman ng kanyang dating asawa. At etong nakikita ninyong lalaki na ito ay siya naman, yung dating kinakasama ni Ate Jonalyn. Pasalamat na lang din tayo at binibisita pa rin siya ni Commander kahit na ganun ang ginawa ng kanilang magulang kay Tatay Filomeno. Ayan, paakit na ulit kami tapos na mag-vlog si Commander dito sa mga anak natin Jonalyn at napaabutan na din nila ng allowance. Akit na ulit tayo at magdadrive na ulit papunta ng Manila. Importante lang kasi itong kailangan namin lakarin ngayon. Hindi lang sa Manila pala, sa norte pa. So, magmamaneho pa ako hanggang norte, may kalayuan. Pero wala tayong magagawa, wala tayong ibang kapalitan. Tayo lang talaga. So, tiyaga lang. Taas. Ayun. Grabe. Ayan, dito na kami sa labas. Grabe, layo talaga na nilalakad dito papasok sa kanila. Rayo. Layo. Rayo paga. Pero okay lang. Andito na yung anak namin, nag-aantay na dito. Let's go na? Let's go na? Tara na, let's go. Tara. Nandito na kami sa loob. Grabe yung asawa niya na, no? Oo. Antindi. Grabe! Tatanggapin pa daw. Tatanggapin pa rin si Ate Jonalyn pa rin. Grabe, may ganyan pala mga tao. Anak, hindi ko makita anak ko. Pati daw si Rans. Tatanggapin mo ba sa hindi si Jonah din?